Sana po maintindihan mo kung hindi ako makakasama. Kakasama yan guys, huwag kayong mag-alala, akong bahala. Uy, nagsiselos ka pa? Ano na? Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog po, reaction video po uli, patungkol po kay Beyonce. Na kung saan, alam naman po natin sa ngayon na okay na po yung mga papers papunta po sa Hong Kong. Pero sa inyong kaalaman ho, kung si Beyonce ho ang tatanungin, ayaw niya pong sumama. Bakit nga kaya? Ano nga kaya ang dahilan? Bakit parang ayaw ni Beyonce ho na sumama sa Hong Kong? May tampo nga ba siya? Nagsiselos nga ba? O anong dahilan, mga kababayan po natin? Maya-maya po ng konti yan, pag-usapan natin. Pero bago po yun, siyempre paalala mo na si Kuya July. Baka sakaling meron na po dito ang hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos huwag natin kalimutan, ating Facebook page po, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin. So maraming salamat. At siyempre po yung ating mga kasamahan po sa Team Kalingap, mga Kalingap partners, lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang at saka si Kalingap Rab, suportahan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol po kay Beyonce, na kung saan ay nalaman natin talaga, o kaya naobserbahan natin sa mga nakaraang vlog, maraming pagkakataon na para po talagang medyo parang alanganin po siya. Bagamat sa ngayon po, alam natin na yung mga document ho na mahirap kunin, meron na po siya. Pinaghirapan na po yun ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Ate Edna at saka yung kanya mga kasamahan. Matinding effort po yung ginawa po dyan. Alam naman po natin yon. At siyempre po may mga katukatuwang naman po. Huwag na lang po natin i-bash ho si Dr. Love, mga kabayan natin. Kahit paano ho, may ginawa naman po yun para dyan po. Sabihin lang natin na mas matindi ho yung ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang at ibang mga kasama. Pero bilang scouter ho ni Beyonce, nandyan po ang pagsuporta. May mga bagay-bagay po tayo na hindi naman siguro alam. So hayaan na po natin yan. So ngayon po, gusto ko pong isingit muna sa ngayon. Kasi si Beyonce ho, sa inyong kaalaman, parang alanganin po talaga siyang sumama. Kahit noon pa, nung hindi pa nagpapaalam po si Kuya Bal Santos Matubang, doon po sa principal. May mga nabalitaan na po tayo na parang nag-aalanganin nga po. Dahil may conflict po doon sa kanyang pag-aaral, doon sa schedule po ng OJT. So, yun po ang alam natin. So, sa pagkakataong ito po, pakinggan natin, panoorin natin yung naging usapan po ni Papa Eds at saka po ni Beyonce. Dahil nga po kasama po si Papa Eds doon mismo sa school. So, panoorin natin. Alam mo ba mapunta ako dito? Hindi. Nagsabi ako Nagsabi ako. Siya? Chat. Walang chat? Bakit kaya? Ito ka din nag-send. Sabi kayo, hoy, YP, makapunta ako dyan Kasama ko si Kuya Bal. Sabi kasi yung exam po kami. Exam? Yun lang. Ay, sayang naman. Sayang naman. Ano kaya natin ito magagawa ng paraan? Marami pa naman sa'yo naghihintay sa Hong Kong, Beyonce. Huwag mag-el. Huwag mo naman akong paasahin. Kailangan kita dun sa Hong Kong Kailangan kita dun sa Hong Kong. Marami dun fans ng EDSA. Oo nga, kagaya dati. Ano yan? First time ko dito sumama sa school. Ha? Kasi ayaw mo sana? Kasi sabi man nga yung OJT. Oo nga, Yun ang ano ko Malilate ako Malilate ka? Kung ano maging desisyon, ano ba to? Ang hirap Naguguluhan din kami Kung ano talaga, kung hindi sabay yung OJT. Ay. Masama sana. Kung hindi man sasabay. Huwag ka mag-alala, sinama namin si Ate Edna, principal yan. Mapapakausapan yan. Sa Kalingap ka mag-OJT. Bakit mag-ayaw mo sumama? Ayaw mo akong makita? Nakita namin pati si Papa mo kanina.
Saan? Saka sa ano, nakamotor. Sabi ko, nasaan po si Beyonce? Nandun, nag-e-emote sa school. Joke lang. So ayan po mga kabayan po natin, mga kalingap. So ramdam natin, talagang alang-anin po si Beyonce. Bagamat sinasabi niya naman po na yung sa pag-aaral niya, talagang mukhang seryoso naman po si Beyonce. Kahit nga po parang minsan niloloko-loko rin po ni Papa Eds. Tapos merong binanggit po si Kalingap Edo po dyan na nagseselos ka ba Eka? 2 beses po yan mga kabayan natin. Panoorin natin. Uy, nagsiselos ka pa? Ano na? Dito ka nga tumingin, no? Yuhu! Dito. Selosa. Selosa. Anti-selos. So ayun mga kababayan po natin, so parang may tinutukoy po ng konti si Papa Eds dyan sa sinabi niya. Bagamat alam naman po natin siyempre, noong mga nakaraang araw, nagkaroon po ng konting issue po yan. Patungkol nga po sa mga naging bashers ni Papa Eds, maraming nagagalit sa kanya, etc. etc. po. Pero sa ngayon naman, sa pagkakaalam po natin, clear na po yon. So hindi lang po natin alam kung medyo may konting ano pa rin po yon. Konting alaala sa sitwasyon sa ngayon, kung bakit si Beyonce ay alanganing sumama, mga kabayan natin. Pero wag po tayong mag-alala kasi humingi naman po sila ng pasensya, mga kabayan po natin, dyan sa pangyayari na yan. Anong masasabi mo? Anong sasabihin mo sa mga ka-EDSI mo kasi parang alanganin ka eh. Huwag sa akin ha. Kasi sa akin pasensya na po, kasama po siya. Magsalita ka, kausapin mo naman ang mga viewers mo. Hanap-hanap ka niyan eh. Hanap-hanap ka niyan. Sana po maintindihan niyo kung hindi ako makakasama. Kakasama yan guys, huwag kayong mag-alala, akong bahala. Bakit ayaw mo ba akong kasama doon? Ha? Ayaw? Ayaw talaga, saray. Kaya sabi ko na eh. Ano? Bakit? Ay nako. So yan po mga kababayan po natin, sabi, sana raw ho ay maintindihan niyo po sila. So ngayon ang tanong, ano ho ba sa palagay ng mga viewers natin? Bakit noon parang alanganin po si Beyonce na sumama nga po dito sa trip to Hong Kong? Kung ano man po ang saloobin po natin, po pwede niyo pong i-comment sa baba. Nice. Minsan nga po, may nabanggit din po si Papa Eds na, ayaw mo ba ika akong makasama sa Hong Kong? Kasi ramdam po ni Papa Eds na talagang ayaw, mga kababayan natin si Beyonce. Pero sa tingin ko po, parang talaga, seryoso po siya sa kanyang pag-aaral. Kahit po nung pinayagan na po nung principal, nung tipong ihahatid na po ni Ed si Beyonce, nabanggit niya pa rin po na yung patungkol pa rin po sa pag-aaral. Uy! Timing kasi. Bakit naman? Bakit wrong timing? Sabay kasi, tapos kasi hindi sabay. Okay lang yun. Itong gantong opportunity, hindi ito pinapalagpas. Kasi ang future mo na ito, nagsisimula na eh. Ang future mo nagsisimula na. Itong school, additional na lang yan. So kung i-analyze po natin ito sa kabuuan, sa tingin ko po, mga kabayan po natin, talagang seryoso po siya sa kanyang pag-aaral. Parang ayaw niya pong ma-miss yung schedule siguro sa OJT, o kaya kung ano pa man po ang makakasabay po dyan. So parang ayaw niya pong ma-miss yun, kaya siguro parang ayaw niya talaga. Pero kung patungkol po sa mga issue, sa tingin ko naman, hindi naman po siguro. Kasi nga po doon sa mga nakaraang vlog naman, nakita po natin kung paano po i-comfort ni Beyonce ho si Papa Eds. So ibig sabihin, para magawa mo yon kahit paano, medyo may malawak kang pangunawa. Hindi ho ba, mga kabayan po natin? Kaya sa tingin ko po, yung dating na parang ayaw niyang sumama, ay patungkol po sa school, yung kanyang pag-aaral ang pinakapangunahing dahilan kung bakit nag-aalanganin po siya, mga kabayan natin. Kaya seryoso po siya na makatapos ho talaga. Yun po ang maganda naman sa kabilang banda po, mga kabayan natin. Hindi lang tayo puro pakilig. Minsan intindihin din po natin yung kalagayan, lalo na po kapag patungkol sa pag-aaral. Para sa akin, isa po yun sa mga priority po, mga kabayan natin. At hindi ibig sabihin, dinibdib niya yung mga issue nung nakaraan. So hindi po ganun si Beyonce sa pagkakakilala po natin sa kanya. Kaya sa ngayon po, tuloy po ang trip to Hong Kong ni na Beyonce ho. Abangan natin, ilang tulog na lang po yan. Magta-travel pa Manila, tapos Hong Kong. Ay siyempre ho, marami tayong aabangan po dyan. Yung sa ribbon cutting po siguro, abang-abang na lang tayo kung kailan po i-schedule. Basta sa ngayon po, okay na po lahat.
tuloy na po yung trip to Hong Kong. So yan lang po muna siguro ang ating reaction video po patungkol po dito kay Beyonce sa kanyang naging reaksyon ho nung siya po ay ipinagpapaalam ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka ng kanyang mga kasamahan dito po sa school. So maraming salamat na may maintindihan po natin yung kanyang sitwasyon at huwag nating bigyan ng masamang meaning para mag-iba po ang ating tingin po sa kanya. So maraming salamat po sa inyo. So ngayon po, gaya ng dati, shoutout ko lang po muna ang mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babahay program po ni na Kuya Bal Santos Matubang. Bagamat sa ngayon po, napapansin natin, kukunti na lang po yung medyo aktibo po So sana ho yung ilan, yung iba, makasakali hong mag-reactivate po uli para medyo malaki po uli ang ating maitulong sa Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa ating mga viewers, followers sa ating Facebook page, subscribers sa ating YouTube channel na walang sawang sumusuporta po sa atin, maraming salamat po. Lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna, kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakin ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!